Parang na-enjoy ko siya. Parang may adventure. Hindi ako maka-under ng ayos. Yun lang, kagaya ko, nung naging freelancer ako kasi lagi ako nasa bahay. Ang pinakaalis ko na lang is kapag mag-grocery or may errands or may lakad ng pamilya, yun na lang. Kita nyo ba? Di ba? Burubog mo. At saka hindi lang yung paglalakad sa labas at pagbabike to ha. Kasi nung na-diagnose ako na pre-diabetic ako. I did a double bed. I did a double bed. Ang tahimik dito, no? Parang minsan ito rin yung hinahanap-hanap natin, di ba? Peace, fresh air, time to just breathe. Habang naglalakad ako, naisip ko, baka kailangan mo rin itong marinig. Alam mo, minsan sa mga simpleng lakad lang, doon mo nare-realize kung ano talaga yung importante. Kaya, tara, walk with me for a bit. Baka pareho tayong may ma-realize sa dulo. Kanina umaambon, pero alam mo yung iniisip ko, wag na kaya ako tumuloy kasi baka lumakas yung ulan dahil as you can see, medyo makulimlim. Mas makulimlim pa nga kanina. Pero sabi ko, gusto kong lumabas. Gusto ko talaga maglakad kahit na baka abutan tayo ng ulan. Pero ayun na nga. Nung umalis ako, medyo maambon pa. Tapos, nagdalsal lang ako and humingi ako ng guidance. And as you can see, naglalakad pa rin ako. Maambon ang konti, tapos mawawala. Maambon, mawawala. Pero ngayon, tuloy-tuloy na wala. Teka guys, tingnan nyo to. Ang daming pusa nakatambay kanina dyan. And ngayon may dog naman nakatambay dito sa kalsada. Iba talaga pag naglalakad sa labas. O ito nga, dala ko yung bike ko din eh. Nai-imagine ko pala yung sarili ko dun sa office kung saan nandun yung walkpad ko. Alam mo, pwede ko naman siyang gamitin. Pwede ko naman siyang gawin. Kasi diba, yun yung talagang pinakaginagamit ko nung una. Kaya lang, iba pagka lumalabas ka with the nature. Yung mga dinaanan ko kanina, kung nakita niyo, puro puno talaga. Puro huni ng ibon. Ngayon, kung nadidinig nyo, sound of nature. Iba siya, sobrang relaxing, sobrang calming. Yung mga sasakyan man, konti lang. And iba yung tama ng hangin sa face. Basta, magigets niyo ako kapag tinry nyo na din. So, ayun lang. Walang makakapigil. And, wag lang sana ulan ng malakas. Although may dala akong payong, may bike naman ako. Para kung sakali man, uwi na lang ako, di ba? Nang kahit mabasa. Pero, sana tuloy-tuloy na makauwi ako kasi na-enjoy ko pa. Ikaw ba? Na-try mo na rin maglakad sa labas? Although, syempre, naglalakad ka naman, di ba? Pero, yung ganito ba? Yung walk with the nature lang. Kasi for sure, magugustuhan mo din. Sana meron din kayong ganitong place na kung saan malaya ka rin makakalakad. Pero ayun lang, just sharing my walking journey experience sa inyo. Dalawa sa'yo. Yun na yan, nabutas. Hi! Ito na guys. So, putik na yung dadaanan natin. Actually, dito ako simula naglakad noon. And, wala pa akong bike nun, talagang purely lakad. So, we'll see kung makayanin natin maglakad niya. Malamang tulak na lang. Ito yung putik. Teka, talbong. Sabi man, lakad ko. Mababike ko. Sige. Kaya yan. Ay! Teka. Tumahirap pa. Ay! Sus, natubig na. Hindi ako maka-under ng ayos. Yun. Okay. Tayo. Kaya tayong konti. Ba naisip maglakad dito, magdaan dito ngayon. Daw makasalida. Yun, okay. Ito lupa na. Sige na, lalakarin ko na lang. Hindi ako makasalida. Mas lalo ako mapuputik eh. Buti may lupa na ngayon dito. Noong una, sobrang putik talaga nito. Ngayon naman doon sa kabila, yung una nating dinaanan. Doon mas putik ngayon. Hala. Pero ito at least. Ito. Putik at ating.
Ayan, as you can see, ayan, sobrang putik pa yan, hanggang doon. Pero okay na, doon, no, dito sa may bandang dito, ayan, simento na yan. Oh, like what I said, guys, dito ako naglakad noon. Madalas, mag-isa lang naman kasi ako naglalakad lagi dito. So, nung una hindi to ganitong malupa, as in, flat lang, pero may mga putik. Pero ngayon, tinutulak ko na lang yung bike ko kasi sabi nung nagka-tricycle, kaya naman. Pero mas mahirap ngayon. Grabe. Kaya nakikita niyo yung lupa na dinadaan. Kita niyo ba, guys? Kung gaano ka putik yung ginagawa ko na to. Para ako nasa ano, para ako nagte-trekking. Pero actually, na-enjoy ko tong ganito. Kasi syempre, pag nasa bahay ka, di ba, wala namang ganyan. Kasi lagi ka nakaupo. And nung nag-start ako mag-walk and mag-bike, doon ko mas na-appreciate yung mga little things ba. Lalo dito sa kalsada, yung mga daanan na ganito. Parang na-enjoy ko siya. Parang may adventure. Good morning po. May challenge ba? Mas challenging yung mga ginagawa ko. So, instead na normal walk and normal bike, instead na normal walk and normal bike, ngayon, may ganito pa. Diba? Kaya hinahanap-hanap ko to. Instead na mag-walk pad, naiinip ako sa walk pad, sabi ko, I want something else. So, ayun, nagsimula na ako mag-bike. Simula na akong almost everyday lumabas. Dumaan dito or maghanap ng ibang kalsada. So, bakit ko ginagawa to? I want to spice up my life. Wow, spice up. Gusto ko ng parang hanggat kaya ko, guys, maglalakad ako o magbabike ako, lalabas ako, mag-explore ako. Kasi dito ko nahanap yung clarity ba na hinahanap ko before. Siguro hindi pa ito yung pinaka, pero nakakatulong to para lumuwag ang isip ko, gumaan ang katawan ko, and maibalik ko pa yung parang na-miss out ko dati. Kasi nung huling nagbike ako nun, bata pa ako eh. Tapos, nung sumunod may asawa na ako. Pero parang mga 2022, mga ganun, yung huli. Tapos nito lang, simula nung na-discover ko ng maglakad sa labas. Alam mo yun, dati naman ako naglalakad, pero iba yung nung nagsimula na ulit ako maglakad. Tapos yung kino-conquer mo yung hiya. Kaya may video nga ako nun sinare ko sa YouTube. Yung sobrang nahihiya ako kasi may mga nakatingin sa akin or baka kung anong iniisip nila sa akin. I decided na maglakad sa ibang ruta. And honestly, medyo kinakabahan ko. Kasi normally, parang kinakabahan na nahihiya. Kasi honestly, hindi naman ako sanay na naglalakad dito sa lugar na to. Normally, pag dumadaan kami dito, may sasakyan. So ngayon, nilalakad ko siya. And it feels weird. Kasi hindi nga ako, hindi ako sinaglalakad dito. So, we'll see. Hinaano ko pa, parang kinoconquer ko yung nararamdaman ko. Ewan ko ba, doon ako dapat sa kabila, sa main road. Kung saan, pag diniretso ko talaga yung dire-diretso gumamaya, makakarating ako ng church. Kaya na parang, merong bulong sa akin na lumiko ka, dito ka. So, hindi ko alam. Sinunod ko lang ko na yung parang intuition ko. And we'll see kung saan tayo dadalhin. Ako lang yung naglalakad. Hindi ko alam kung saan ako makakarating o makapunta. I hope you can hear me, guys. Hindi ko lang boses ko kasi nahihiya rin ako. Conquering my fears and doing it all by myself. Doon pa sa lugar na hindi ko masyadong hindi ko actually nilakaran pa to. Never pa. Dumaan ako dito pero naka-e-bike ako or nakasakyan kami. Pero ngayon, kahit na complete gear na ako, actually wala lang akong helmet yun na lang kulang. Pero complete gear na ako, nagvo-vlog pa ako, mas okay na sa akin, mas komportable na ako na nagbabike, nagwo-walk or kung ano man yung ginagawa ko. Marami kasing mga kamamshi akong kilala na yun lang, kagaya ko nung naging freelancer ako kasi lagi ako nasa bahay. Ang pinakaalis ko na lang is kapag mag-grocery or may errands or may lakad ng pamilya, yun na lang.
So kung wala yun, wala akong dahilan para lumabas. Nung nag-start ako mag self-explore, sabi ko, meron pang para sa akin. There's something else. There's something more. So, ayun. Nag-start na akong lumakad, mag-bike. Ay, teka, may tricycle. Excuse lang po. At saka hindi lang yung paglalakad sa labas at pagbabike to ha. Kasi nung na-diagnose ako na pre-diabetic ako, wala nung natutunan ko mag-steps everyday. Lahat na tuloy ng ginagawa ko, even yung paglalakad sa bahay, is part of that. Even yung pagpunta sa banyo, pagsasampay, pagsayaw, basta lahat ng ginagawa ko sa bahay is part of that. Kapag gagawin mo yun, kailangan may dala kang tracker. Ito, nandito, smartwatch or digital watch. Kailangan meron ka. Kailangan mabuksan guys. Kailangan meron ganun kasi para natatrack mo yung steps mo. Dati doon lang ako nagsimula sa simple walking hanggang sa nagamit ko yung luma akong walkpad dati. Tapos nakakahit na ako ng 5,000, 10,000 steps. Pero ngayon hindi na ako nag-hit talaga ng 10,000. Kasi combination ng walk and bike to eh. At saka kahit naman hindi ako makahit ng 10,000. Although masarap yun. Pero kung hindi ako consistent doon, okay lang. As long as nakakagalaw ako, naglalakad ako, may goal ako, at nahihit ko yung movement na hinahanap ko everyday. Lalo na yung ganito, yung paglabas. Okay ako doon, masaya ako doon. Ayokong masyadong puwersahin yung sarili ko. Ayokong gawin yung isang bagay na alam ko hindi ako magiging masaya. Malapit na rin ako sa bahay. Konti na lang, dahil ibon. Dahil ibon guys. And ang masarap dito sa dinadaanan ko, maraming puno talaga. Kaya sa mga susunod, papasyal ko pa kayo. Dinig nyo ba yung mga ibon? Tsaka ang sarap mag-bike ngayon kasi ang kulimlim. Buti nga hindi nagtuloy yung ulan eh. Unlike kanina. As in, umaambo na. Tapos nahinto naman. So ito, tingnan nyo ha. Puro puno yung dadaanan natin. Kita nyo ba? Diba? Para ako nasa K-drama. Lalo siguro kung may mga dahon na nalalaglag. Yung mga yellow. Kita nyo ba? Diba? Puro puno. Ang sarap. Ang sarap talaga. Alam mo, marami pang pwedeng puntahan dito sa lugar namin na na-discover ko nung lumabas ako. Kasi pag dumadaan lang kami dito, may sasakyan eh. May sasakyan lang. So, hindi ko siya masyadong na-appreciate or natitignan, na pagmamasdan. Kasi nga, minsan tutulog lang ako or dire-diretso lang naman kami. Unlike yung ikaw mismo yung maka-experience, maglakad ka. Yun, talaga doon ko siya mas na-appreciate. Marami pala akong lugar dito sa amin na ganun. And tagal-tagal ko na nakatira dito sa bahay namin. Yung tinirahan namin mag-asawa. Tagal-tagal na namin. Pero doon ko lang siya mas nakita at mas na-appreciate na may mga lugar palang ganun. Maraming puno, bukid, maraming relaxing places, mga jogging road, marami palang ganun. Kagaya ko, nasa bahay lang din kayo nagtatrabaho. Subukan yung lumabas-labas. Kahit mga 10 minutes to 30 minutes walk. And see kung kahit mga 10 to 30 minutes walk, yung mabagal lang naman, normal walk. And see baka meron din kayong mga ma-discover dyan sa lugar nyo na hindi nyo inakala na meron pala. Na may maganda palang mga puntahan. O, ayan na. Tawid na tayo ng kalsada. Okay na. Let's go. Bili pa kasi ako ng ulam para sa lunch. Kasi dadalan pa ng lunch yung anak ko isa. Ayan na. Uwi na ako.
Yum! And guys, it's already 10 a.m. and dapat in less than an hour makaluto na ako kasi nga dadalan pa ng baon yung pangalawa kong anak. But wala kasi siyang mapilan doon na matino. So, ayun, papaluto lagi. Ini-deliver ni daddy ninyo yung lunch niya. Tapos antayin para sunduin naman yung isang anak namin, yung bunso. Sama ko kayo sa pamamalengke ko. Actually, malapit lang naman yung bilihan ko dito. Pero, excited lang akong dalhin at gamit ito aking camera. Ito yung pinaka-pad kung saan nakalagay yung Insta360 Go Ultra camera na nabili ko. Try natin. Bukong nun, sis. Ay, sorry. Dami kasi kikinite. Wala ako. Ate Beers. Talaga? Ayun, may atay. Ayun lang. Ito naman. Baboy. Ito, may breast part Laman. na kasama to. Ako. Ay, napanood mo rin. Oo. Si Vita, ay si Isidero, si Bong. Iwain to. Ah, pang adobo, Ate Beers. Tsaka yung atay na lang, Ate Beers. Palayasin mo na ako. Asa atay ko, Ate Beers. Durog-durog kayo. Ano ko? Okay lang. Pag sinalang mo yan sa mainit, buo pa rin. Nakikita na si Ate Bira para mas marami pang dumumog. From different parts of the world. Tama naman, makikita mo. Yung lugar na lang. Ayun guys, sinabutan na tayo ng ulan. Nakabili na rin tayo. Ayan. So, kailangan ko na magmadali dahil magluluto pa ako. Actually, adobo lang naman yung nabili ko. And yung babaunin ng anak ko is not adobo. Hindi ko alam. Kasi syempre, 2 putahe pa yung kailangan ko lutuin. 2 menu yung kailangan ko lutuin ngayong tanghali. Kasi yung maselan kasi yung isang anak ko. Ayaw na ng mga ganto-ganto. Nari, mga prito sa kanya. Or, depende pa nga sa ulam. Basta, masyado siyang maselan. Apaka mapili. Ang hirap paulaman ng pagkain. Luto muna ako guys. Vlog is live. Itong ginagawa ko, yung paglalakad ko na to. Ayan, kasama yan sa natotrack ng relo ko. To, kasama rin yan sa workout ko. O yung daily steps challenge ko. Kasama yun. Counted siya. So, ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na, ayan, yung aking digital watch or smartwatch na nabili ko lang sa Black App. Suot-suot ko talaga to sa bahay. Kanina naghinubad ko lang kasi gugas ako. Pero pwede naman siya, water resistant naman. Kaya lang, para safe lang. Hindi ko na lang siya sinusuot kapag maghugas or mababasa. Pero kaya ako meron nito is parang natatrack ko lahat ng movement ko dito sa bahay. Yung paglalakad ko, yung simpleng paglakad-lakad dito, kahit saan ka pupunta. Kunwari, yun nga, magbabanyo ka or merong errands lang. So, lagi ako may suot nito. Paggising pa lang hanggang sa bago katulog. And pwede mo rin siyang suot kung matutulog ka kasi nga meron din siyang sleep tracker or sleep tracking. Tapos, na-check din niya yung intake mo ng tubig, ganyan. Marami kang pwedeng i-track dito. At saka, nababago-bago din yung nababago-bago din yan. Ayun o, kita niyo. Nababago-bago din siya. So, madalas kong gamit yung Ourain ba. Kasi doon, kita ko agad yung number of steps na nagawa ko real time. Ayan, ito yung pinaka gamit ko na parang style o template ng relo na. So, kung plano nyong mag-daily steps challenge or mag-take kayo ng steps every day, like 5,000 or more, I recommend na gumamit kayo ng smartwatch or digital watch. Marami naman din dyan sa Black App or sa Orange App or dun sa sa showcase ko, sa products list ko, meron ito. Yung ito mismo, para ma-check nyo. Kasi tibay nito, tagal na nito sa akin. Okay na okay siya. Hindi pa to nagloko. I-track nyo. Or, kasi mura lang naman to, pero kung wala talaga kayong pang budget pa para dito, at least mag-download kayo sa phone nyo ng yung pang-track ng steps. Lalagay ko na lang yung link dyan sa description or sa comment section para ma-check nyo agad at maka-order na kayo. Kasi iba talaga pag meron ito. Kasi hindi mo naman siya bibilangin manually. Or hindi mo naman siya mabibilang manually. So, kailangan meron kayong pang-track. Fried rice with mixed vegetables yung naisipan kong iluto para sa mag-aama ko, and papartneran ko siya ng tapa. So, ito lang naman yung nabibili sa grocery. Kadalasan ako naglalagay ng mga vegetables dito sa fried rice kasi nga, hindi mahilig kumain ng gulay yung mga anak. So, at least dito ko siya pinapadaan. Minsan naghahalo ako ng ibang klase ng gulay like pechay or repolyo para mas masarap siya. Niluto naman ako ng tapa next. Can you guys still hear me? Nagpakalayo?
Okay? We're gonna count. Soften it again. Make it hot. Make sure it's really, really hot before you bend it. When you're ready, 3, 2, 1, bend. Oo naman yung kutsara. Well, no turning back from this na si kutsara ko. I did a double bend. I did a double twist. Mas challenging yung putting it back, I think. I-try mo ngayon, sobrang tigas niya, nakaka-shock. Parang, hala, paano nangyari? Paano siya na-bend? What an artwork. Thank you. I'm an artist. Thank you so much. It bent on 2 parts. That part I didn't even focus on, just this part I focused on. I don't believe in limitations. There is no such thing as I can't.